Sa mundo ng social media, napakabilis sumikat at napakabilis ding mawala ang kasikatan. Isa sa mga madalas na binabanggit na halimbawa nito ay si Kiko Matos. Dati, halos lahat ng social media users ay kilala ang kanyang pangalan dahil sa sunod-sunod na kontrobersya, viral na away at mga vlog na umaani ng milyon-milyong views. Pero ngayon marami ang nagtatanong, ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo bang laos na siya? Totoo bang wala na halos siyang kinikita sa YouTube? At bakit tila tahimik na ang kanyang pangalan kumpara noon? Bago natin sagutin ang mga tanong na iyan, balikan muna natin ang kanyang pinagmulan. Si Francisco Manabat Perestrelo de Matos ay ipinanganak noong September 22, 1990 sa Macau. Isa siyang Filipino-Portuges. Ang kanyang ama ay isang Portuges habang ang kanyang ina ay Pilipina. Dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang ay ipinanganak siya sa Macau. Ngunit sanggol pa lamang siya ay iniuwi na siya ng kanyang ina sa Pilipinas. Dito na siya lumaki, nag-aral. Hindi naging madali ang kabataan ni Kiko Matos. Bata pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang kaya lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang ina sa Pilipinas. Inamin niya na naging rebelde siya noong kabataan at dumaan sa ilang personal na pagsubok. Ngunit kalaunan ay nagbago at itinuwid ang kanyang buhay. Bago pumasok sa showbiz, nagtrabaho muna siya bilang sales at marketing professional sa isang real estate company bago tuluyang tahakin ang mundo ng pag-arte. Noong nagsimula siyang umarte, hindi niya pinili ang karaniwang landas ng mga artistang gustong maging leading man. Mas pinili niyang gumanap sa mga independent films o indie movies. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Babagwa, Hukluban at Mumbai Love. Sa mga proyektong ito ay pinuri siya ng maraming direktor at kritiko dahil sa kanyang natural at matinding pagganap sa mahihirap na karakter. Gayunpaman kahit mahusay ang kanyang pag-arte, hindi siya agad nakilala ng masa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang uri ng mga pelikulang kanyang sinalihan. Ang mga indie films ay kadalasang ipinapalabas lamang sa mga film festival at piling sinehan. Hindi ito kasing lawak ng audience ng mga teleserye sa telebisyon o malalaking commercial movies dahil dito limitado lamang ang mga taong nakakapanood ng kanyang mga proyekto. Isa pang dahilan ay ang uri ng mga karakter na kanyang ginagampanan. Mas madalas siyang mapili bilang kontrabida, kriminal o mga karakter na may mabibigat na emosyon. Bihira siyang mabigyan ng romantic leading man roles na kadalasang nagiging daan upang sumikat ang isang artista sa mainstream. Dahil dito, mas nakilala siya bilang isang mahusay na character actor kaysa isang malaking showbiz idol. Hindi rin siya naging regular na bida sa mga malalaking primetime teleserye ng pangunahing television networks. Karamihan sa kanyang mga proyekto ay supporting roles o espesyal na karakter. Dahil dito hindi niya nakuha ang exposure na natatanggap ng mga artistang palaging napapanood gabi-gabi sa telebisyon. Habang unti-unti siyang bumubuo ng pangalan bilang aktor, isang malaking kontrobersya ang tuluyang nagpakilala sa kanya sa buong bansa. Noong 2016, naging viral ang alitan nila ng aktor na si Baron Geisler. Nagsimula ito sa isang insidente sa bar na nauwi sa suntukan. Sunod-sunod ang kanilang mga interview, hamunan at palitan ng maanghang na pahayag hanggang sa humantong sa isang laban sa URCC. Halos lahat ng entertainment news at social media pages ay nagbalita tungkol sa kanila. Matapos ang lahat, inamin ni Kiko at Baron na malaking bahagi ng kanilang alitan ay bahagi ng Project Beast Mode, isang social experiment at documentary project. Layunin nitong ipakita kung paano madaling kumalat ang isang kontrobersya at kung paano ito tinatanggap ng publiko at media. Bagamat marami ang humanga sa konsepto, marami rin ang nadismaya. Maraming netizens ang nagsabing pakiramdam nila ay naloko sila. Dahil dito, mas tumatak sa isip ng publiko ang kanyang pagiging kontrobersyal kaysa sa kanyang husay bilang aktor. Matapos ang kanyang laban kay Baron Geisler, muling naging usap-usapan si Kiko Matos nang harapin niya si Billy Jack Sanchez sa URCC XXX noong 2017. Si Billy Jack ay naging viral
matapos hamunin sina Kiko at Baron sa social media. Sa kanilang laban, mabilis na nanaig si Kiko at nanalo sa pamamagitan ng submission, rear naked choke, sa unang round, na lalong nagpatunay sa kanyang seryosong pagsabak sa mixed martial arts. Kasabay ng paglaki ng kanyang audience, ay lumaki rin ang mga oportunidad. Bukod sa YouTube AdSense, posible ring kumita ang isang content creator mula sa sponsorships, endorsements, paid collaborations, guestings at promotional campaigns. Dahil sa kanyang kasikatan noon, naging malakas ang kanyang presensya sa digital world. Ngunit gaya ng maraming internet personalities, hindi permanente ang kasikatan. Habang tumatagal, nagbago ang panlasa ng publiko. Nagsimulang magsawa ang ilan sa mga content na umiikot sa kontrobersya at social experiments. Dagdag pa rito, nangibabaw na rin ang TikTok, Facebook Reels at YouTube Shorts, kaya maraming dating sikat na YouTubers ang naapektuhan ng pagbabago ng social media landscape. Unti-unti ring nabawasan ang kanyang uploads. Hindi na rin umaabot sa milyon-milyong views ang karamihan sa kanyang mga bagong video gaya noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Dahil dito, marami ang nagsasabing humina na ang kanyang impluensya bilang vlogger. May mga basher na tumatawag sa kanya na laos, ngunit ito ay opinyon ng ilan at hindi nangangahulugang wala na siyang karera. Sa kasalukuyan, mas nakatuon na si Kiko sa kanyang buhay bilang aktor at pamilya. Ang kanyang matagal ng partner, isang modelo, entrepreneur at fitness enthusiast. Mayroon silang mga anak at ilang beses na niyang sinabi sa mga panayam na ang pagiging ama ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Kung dati ay mas kilala siya sa pagiging kontrobersyal, ngayon ay mas pinipili na niyang magkaroon ng mas tahimik na pamumuhay. Patuloy din siyang aktibo sa mixed martial arts. Isa siyang lisensyadong professional MMA fighter sa ilalim ng URCC at nananatiling interesado sa combat sports kahit mas nakatuon na siya ngayon sa kanyang pamilya at pag-arte. Sa huli, masasabi nating maraming dahilan kung bakit hindi naging malaking mainstream superstar si Kiko Matos. Hindi ito dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa kombinasyon ng kanyang pagpili ng indie films, mga karakter na hindi pangkaraniwang leading roles, limitadong exposure sa mainstream television, at ang katotohanang mas naging tanyag ang kanyang mga kontrobersya kaysa sa kanyang mga pelikula. Samantala, bilang vlogger, hindi na rin maikakailang hindi na siya kasing lakas ng dati. Nagbago ang social media, nagbago ang interes ng mga tao, at nagbago rin ang direksyon ng kanyang buhay. Gayunpaman, nananatili siyang aktibo bilang aktor at patuloy na bumubuo ng mas tahimik na karera sa industriya. At para sa marami, ito marahil ang pinakamahalagang pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging sentro ng kontrobersya, mas pinili niyang maging isang ama, aktor, at taong nakatuon sa mas pribado at mas payapang pamumuhay.